Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, espiya ng China, nasa bansa na. Andiyan siya ng mainit na balita. Medyo nakakatakot siya guys, pero hindi ako nananakot. Kailangan nyo lang ding malaman dahil bansa natin to, tayo ang may nagmamalasakit. Kaya sa mga pro-vloggers na China, mga influencer, di ba? Mga politiko dyan, ito na, pinasok na tayo. Ayon mismo yan sa report ng National Security Council. So, narito guys, panoorin muna natin balita, tuloy natin ng reaction. Pasok, digital chat. Tiniyak ng PNP na gumagawa ito ng mga hakbang para protektahan ang interes ng bansa sa gitna yan ng umano'y presensya ng sleeper cells mula sa China. Kasunod din ang pahayag ni dating Interior Secretary Rafael Alunan III na nagtalaga daw ng mga tauhan ng China para magmatsyag sa Pilipinas. Ang sleeper cells ay grupo ng mga agent na nagmamatsyag lamang hanggang makatanggap ng utos at umaksyon. Siniguro naman ng PNP na hindi nila ito ipinagkikibit balikat at susuriin ang umano'y banta sa seguridad ng bansa. So yun guys, napanood nyo, di ba? Grabe, nakapasok na talaga, di ba? So ayon sa PNP, nandiyan na daw yung mga nagmamanman lang, nagmamasid sa ating bansa. Kung ano ang iutos daw sa kanila, di ba? Kung ano iutos sa kanila, yun ang kanilang gagawin. At nakitaan din yan guys, so nahulihan din ng mga high power na baril. So, ibig sabihin, talagang pumasok na sila dito sa ating bansa. At paano ay magkakaroon ng dekalibre o malalakas na armas kung hindi galing dito mismo sa ating bansa. Kasi hindi naman niya pwedeng dalhin niya sa airport, di ba? Galing ng China. So ito yan guys, kasi dito sa atin, mula nung nakaraang administrasyon kay Duterte, naging maluwag ang China, di ba? Alam naman natin yan, open secret naman yan, na malapit itong si Duterte sa China. Kaya pumasok lahat ng mga transaksyon dito ng mga Chinese, di ba? So, siya na yan guys, yung Pogo. So, naaalala niyo ba? Yung Pogo, siya nagpauso niyan eh. Bagamat bawal sa China, pero dito, pinahintulutan ni Duterte. So, ngayon, ano naging resulta ng Pogo? Yan ay naging pugad ng mga kidnapping. Kapwa Chinese nila, kinikidnap nila. Pugad din yung sugal, gambling, di ba? Kaya nga offshore ano yan eh, gaming yan eh. Tapos pinasok din ng mga drugs, may mga nahulihan din ng drugs. At meron din prostitution. Di ba? At yung nakaraan lang, may mga binalita, may nakuwang parang warehouse yan. Mismong kababae nila, binibenta rin nila. Bentahan ng tao. So lahat na lang ng kalokohan guys, pinasok ng China. So bukod dyan, meron pa, di ba? Yung sa reclamation sa Manila Bay, marami rin Chinese company na pumasok. Siyempre, siguro, kunwari, papasok sila ng, magtatayo sila ng mga kumpanya, magtatayo ng mga building, tapos yung mga empleyado kasi nila dyan, mga Chinese, so nagmamanman, baka nagmamanman din siya. Di ba nabulgar lang yan dahil sa US Embassy? Dahil nakita nila na yung Manila Bay Reclamation, ang laki, lawak, di ba? So, nalaman nila na maraming Chinese owner dyan. Kaya nga pinatigil yan eh. So, yun guys, hindi lang dito sa Maynila, kahit sa ibang probinsya, nagsikalat na yung mga Chinese dito sa ating bansa. So, hudyat na ba to? Talagang na pinapasok na tayo, nag-i-spy na sila. Para just in case, kung magkagera, nandito na sila, hindi na sila mahirapan. Kaya tulungan natin ng gobyerno guys, maging mapagmatsyag din tayo. I-report natin kagad, lalo na kung malaman natin mga Chinese yan. Diba? So hindi man tayo pabor kay BBM, pero pagdating dito talagang nakita natin, talagang inaalam nila lahat. Diba? At ngayon lang to na tayo ay kumakana, diba? O lumalaban sa mga Chinese. Hindi kagaya ng panahon ni Duterte, yes amo lang siya ng yes amo. Dahil alam naman natin BFF niya. Kasama na yung mga ibang politiko dyan, mga senador pa, di ba, na hindi umimik for the past 6 years.
Ganun din ngayon guys, yung mga vlogger na kagaya natin, mga influencer na malalaking channel na dumidepensa. At marami silang nalilin lang din na mga kababayan natin Pilipino na dumidepensa sa China. Di ba? Open secret naman yan. Sila sasasot, yung mga ibang banateros dyan. Meron din naman mga iba na mga BBM vloggers pero anti-China naman. Di ba? Pero sa mga Duterte, karamihan dyan guys, puro pro-China yan. Kasi nga, ang sinusunod nila, una-una, si Duterte, maka-China, di ba? Sila sasasot, yan. Mga banateros at mga iba pang mga vloggers, di ba, guys, na maka-pro-China. Malaman mo naman, pag binusisi mo yung kanilang channel, makita mo pag-depensa. Tapos pag makita mo sa comment, talaga maka-pro-China sila. So, tulungan po natin ang gobyerno. Kaya sa mga influencer na gumising na kayo. Huwag nyo lang ipag-depensa yung mga Chinese na yan. Tapos sinasabi ni Digong, BFF niya, pero patuloy ang panghaharas sa atin, patuloy ang pambubuli sa atin, di ba? So, paano mo naman kakampihan yung mga ganyang tao? Na kunwari, kaibigan mo, pero binabastos ka, walang respeto, inaagaw nila ang teritoryo natin. Di ba? So, yung mga mismong gobyerno na rin nagsabi, itong si Jonathan Malaya, ng National Security Council, si Gibo, nagsalita na rin dyan. At itong si General Browner, di ba, ng AFP chief, magsalita na rin dyan. So marami pa ngayon guys, marami pa mga Pilipino at minamatyagan na rin sila ng ating gobyerno, lalo ng mga influencer dyan. So, yun po ang dapat nating malaman guys, na talagang tinitiktikan na sila ng gobyerno natin. Pati na yung mga influencer na sinasabi natin, mga vloggers, alam na ng gobyerno kung sino sila. Kaya mamaya may arestuin na sa mga yan pag kinasuhan sila. Kaya may ingat po tayo at mapagmasid tayo. Be vigilant guys, kasi bayan natin to. Ano man ang depensa ng mga kababayan natin ba, wala. Para sa atin, ang ating bayan, ang ating mahalin, ating suportahan. Huwag kang China. Mga yan Okay siguro mga native Filipino-Chinese dito. Yung mga nasa Binondo guys, di ba? Yung mga negosyante, matagal na okay yan. Pero yung mga bagong pasok na yan, na kay Xi Jinping na, wala na yan guys. Kaya wag po kayo maniwala sa mga influencer, vloggers na dumidepensa sa China. Kahit anong pagbalid-balita rin mo man ng mundo o kahit anong sabihin nila, wag kayo maniwala. Depensahan natin, pagtanggol natin ang ating bansa. Kaya tinatahak ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi man natin sa sinusuportahan sa mga ibang bagay, pero dito full support tayo na talagang nagmamasid, pinatitiktikan yung mga seguridad sa mga banta sa ating bansa, dahil kailangan natin yan na malaman ngayon pa lang ay ma-prevent na yan, na sana makahuli sila ng maraming mga espiya na yan para sa ating bansa, di ba? So yun po guys, mga nyo susunod kong vlog. Muli, mahalin natin ating bansa, huwag i-respeto yung mga Chinese na hindi rumirespeto sa atin, right? Hanggang dito naman po. Thank you very much.